meron pong nagdala po sa atin dito. Malamang isa na po kayo sa mga kasama namin dito. Mga kasama natin Pilipino, hindi lang po sa ibang bansa. Buong Pilipinas, buong Japan, at kahit saan sulok pa po ng mundo. Na nananalangin na mabago ang ating mga buhay. Well, tama po yung desisyon nyo na pumunta po rito at makinig sa mga tulad pong ganitong mga opportunity. So, bigyan po natin ng konting atensyon yung ating mga maririnig. Okay. So, pakilala mo na po ako. Ako po si Jordan Cabico, Laking Caloocan. Doon po ako pinanganak, Laking Caloocan. Sino po dito mga galing na Caloocan? Taas na kami. Caloocan po kayo? Saan po sa Caloocan? Malapit sa 10 Avenue. Pinanganak po ako sa 10 Avenue. Ay. Destiny. Malapit lang po kami sa monumento. Kung mabilis kayo tumakbo, 15 minutes. Who cares, di ba? Yun, di ba? Ngayon ganito, nag-aral po ako sa STI Caloocan. First sem, tumigil na po ako. Ang dahilan po is, ibig sabihin, pinili ko po pumunta ng Japan dahil gusto ko na kumita ng pera. Akala ko ho, ang buhay sa Japan is masarap. Totoo yun dahil pag dito sa Japan nagtrabaho ka, maganda ang kitaan. Maganda ang paligid, mabait ang mga Japanese community, maraming Pilipino, masaya. Andito na ho lahat. Pero wala ho, lingid sa kaalaman ko. Nandito ho pala sa Japan, makakaramdam ka ng totoong kalungkutan. Unang-una, malayo ka sa pamilya. Totoo ba? Totoo. Tama, di ba? Tama. Totoo yun. Ngayon, swerte na lang ako dahil nakakilala ho ako ng isang babae. Isa lang ho, isa lang. Ulitin ko, isa lang. Ulitin ko meron akong 4 na anak. Isang dosina. isa lang. Meron akong 4 na anak. Ulitin ko, isang asawa. Yan. Ang pangalan po niya si Yumi Sato. Palakpakan po natin. Magsalita kami. Maraming salamat. Apat sa loob. So ngayon, kwento ko lang po paano po ako nagsimula dito, paano po nagsimula ang grupong ito, paano po ako na-involve sa negosyong ito. Dati po akong construction worker. Ang sahod ko po, nagsimula ako sa trabaho ko, nanasing hasengin. May 4 na anak, may 3 anak, dalawang anak ko, buntis pa ho yung asawa ko, ang sahod ko is nanasingin. Ang trabaho ko, pag umulan, walang kita. Malinaw ko yun. Buntis ang asawa ko, hindi makapagtrabaho. Malinaw na ang sahod ko is kulang. Tama ho ba? So nag-iisip po ako na humanap ng ekstrang trabaho. Di ba ganun ho tayo? Kasi syempre, pag kulang sahod mo, gagawa ka ng paraan para madagdagan yung kita mo. Tama, di ba? Tama. Ngayon ganito, sabi ko, kailangan ko ng trabaho. Bagong saltaho ako sa Japan, hindi ako marunong magsalita. Paano ako mag-a-apply? Wala akong ibang choice, kundi network marketing. Pero nung time na yun, wala akong idea na meron mo palang ganitong business. Wala akong nagturo sa akin na meron palang ganitong business. Siyempre, walang magsasabi sa atin na meron ganito dahil ang una, ang nasa isip ng tao is pangit ang network business. Anong tawag nila doon is pyramiding, scam. Meron hong mga kumpanya, na totoo yun. Mga nagsara, pinasign lang yung tao, then tumigil na. Tama ho ba? Meron, di ba? Meron ganong example. Meron. Ngayon ganito, sa pagtatrabaho ko, kasama ko ho yung amo ko, sabi ko sa kanya, ihanap mo ko na part-time job. Sabi niya, sa sitwasyon mong yan, patayo lang po bilang Pilipino, hindi ako marunong maghapon, hindi pa ako napag-aral sa Japan, anong trabaho matatanggap ko? Anong extra job? Wala. Hindi naman ako pwede sa gasoline station, sa mga restaurant. Tama, di po ba? Ngayon ganito, sabi niya sa akin, meron pang isang paraan kung paano makikita. Amo ko, hapon na ho yun ha. Ang sabi niya sa akin ganito, meron pang paraan. Wala akong idea kung ano yun. One time, dumating yung araw na umuulan. So it means wala akong trabaho.
Pag gising ko ng umaga, may nagpip-pip-pip sa labas, umuulan. Pag alam ko umuulan, wala akong pasok. Paglabas ko, amo ko, nakapantrabaho. Siyempre, nagulat ako, bakit? Di ba? Ano meron? Bakasyon ngayon, di ba? Holiday ngayon, umuulan eh. So, nag-base na rin ako, sakay, sabi niya. Sumakay ako. Yung route namin, papuntang trabaho, iba. Papuntang Tokyo. Papuntang Tokyo. So, hindi ko na tinatanong. Siyempre, mainitin ulo nun. Mainitin ulo niya. Mayroon pang hangover. Ngayon, siyempre, tahimik lang ako. Ang suot ko, puro yung alam niyo yung madungis na, di ba, yung magkuskusin. Yung mukhang kawawa na, di ba? Construction worker, totoo yun. Ngayon, ganito. Huminto siya doon sa harapan ng malaking building sa Tokyo. Ang pangalan nun, nakakalimutan ko rin yung pangalan, pero malaking building mo talaga. 5-star hotel ho yung building na pinuntahan namin. So, pinarking namin mga sasakyan. Yung sasakyan ho namin, van, puro pintura na puro gasgas. Ang laman ng sasakyan, puro pantrabaho. Yung mga katabing sasakyan, Benz, Audi, Rolls-Royce, mga ganun sasakyan ho ba? Jaguar, talagang magaganda talaga. Sabi ko, ano ba itong pinuntahan natin? Wala akong idea. Umakyat kami ng 8th floor or 9th floor. Sabi ng mga tao, tuloy kayo. Dosog, mga ganun sila. Sabi ko, hindi tayo bagay dito. Uwi na tayo. Isip-isip ko. Yung amo ko, binit-bit lang ako, papasok. Ako naman, wala akong magawa. Pasok na lang ako, di ba? Pasok, di ba? Wala na, ang dami na tao eh. Eto pa, nagulat ako. Sumisigaw yung speaker sa harapan. Sabi nung speaker, "Sinong gusto yumaman?" Yung mga ganun na, sa salitang Hapon, di ba? Yung mga Japanese, syempre, yung mga may ibang lahi din. Tuwan-tuwa sila, "Ako!" Gumaganyan, di ba? Gumaganyan. So sabi ko, kalokohan to. Sabi ko nung nasa isip ko nung time, kalokohan to. Hindi ako bagay dito. So, dumating doon ako, nakikinig ako, pero yung atensyon ko, nasa trabaho. Iniisip ko, gusto kong magtrabaho, gusto kong kumita ng pera. Wala akong chance na kumita sa ganito. Hindi bagay, hindi para sa akin. So sabi ng amo ko, pagkatapos ng seminar, maganda ba? Maganda. Magsasayad ka? Hindi. Di ba? Pagsasayad ako, ang mahal ng bayad, unang-una. Tama yun. Dahil ganun na Pilipino eh. Once sa sinabing negosyo, maglalabas ka, medyo malaki ang presyo, negosyo. Wala sa isip mo yun. Ang unang paiisipin mo is gastos yan eh. Ayoko niyan. Di ba? Ang nasa isip lang natin, trabaho para kumita. Yung negosyo, totoo lang, wala ako sa isip natin yun. Puro trabaho. Ganun ho nangyari sa akin. Kumbaga, alcoholic na ako. Wala na. Ngayon ganito. Ano nangyari? Yung amo ko tumuloy. Yung dinemo dun sa sa seminar, ganito, OPP din, is mga shampoo. Nag-demo pa sila na yung ginaganon yung ulo, ginaganon yung binabanlawan. Tutubo daw, buhok. Pag nakabenta, kikita ka. Sabi ko, isip-isip ko, ilang kalbo hanapin ko, di ba? Para makabenta ng ganon. Tsaka yung mga sabon na yung isip-isip ko, nakapagbebentahin mo ako ng ganyan, tingnan mo yung tsura ko, Lord. Hindi bagay. Hindi ba kalalaki kong tao, magde-demo ako ng ganon. Ngayon, ganito. Sumunod na umakasok ko, after siguro mga 1 week, pinakita sa akin ng amo ko. Yung bank, yung cash card. Cash card pa tawag doon. Passbook. May nakalagay, 3,000. Yung kinita niya, pinasok niya doon. Sabi niya, tingnan mo, 3,000. Uy, basta tingnan mo. Oo, 3,000 na yan. Lalaki. Yung mata, malaki. Sabi ko, malaki pa sa ko dyan eh. Diba? 7,000, diba? 8,000. Hasing yan, no? So, hindi niya ako napasali ka agad. Ngayon ganito, after 2 weeks, pinakita niya uli sa akin na nagkatrip siya, at tingnan mo yung bank account ko, sabi niya gano'n. Bakit? Umabot na ng Chimanggoseng. Dahil 15,000 yen, tama naman. So sabi ko, 2 araw ko lang yan. 2 weeks yung pinagtrabahuhan, 2 araw ko lang yan, di ba? Kaya kong kitain yan. Dinirekta ko na, kasi excited siya nung una, mas excited siya nung pangalawa. Nadagdagan eh. Ngayon, ganito. Hindi niya pa rin ako nakumbinsin. Bakit? Maliit eh. Hindi yun ang hinahanap ko, extra money.
After 2 months, siya tumuloy, ako hindi pa rin ako nag Pinakita niya sa akin yung cash card niya. Pinakita niya sa akin yung cash card niya. Meron siyang 47 kalapad. Doon lang sa negosyong yun. 2 months lang, 2 months lang. Tumahimik na ako. Kasi, kahit ano explain mo sa akin, hindi ko tinitignan yung maganda. Ang tinitignan ko, yung pangit, yung butas. Tama po ba? Tumahimik na ako. Alam niyo kung bakit? Wala akong pera. Wala akong pera. Una yung sabihin ko, pakutakin mo ako, di ba? Kahit yung kalahati, bigyan mo muna sa akin, di ba? Wala akong pera. Ganun mga Pilipino, di ba? Kung sino pa yung wala, siya pa yung akala mo kasi. Tama mo ba? Ibig sabihin, yung pride, nawawala eh pagdating sa amin nakakailangan. Ganun yung Pilipino. Totoo yun. Ramdam ko yun. Dahil pinanggalingan ko yun. Ngayon ganito. Nakita ko yung 47 kalapad. Isa lang sinabi ko sa sarili ko. Kung kaya mo, kaya ko. Ang mga customer niya, puro Pilipina. Hapon pa ho yun. Eh ako pa Pilipino. Mas marami ako, lang, Pilipino at Pilipina. Isa pa kagandahan sa atin, lamang tayo eh, tutusin. Marunong tayong magtagalog. Ano pa isa? English. Japanese. Ano pa isa? Meron pa eh. Spanish. Ano pa? Meron pa eh. Kaya. Meron pa isa. Ano? English, di ba? Oo. English, sila karamihan dito, hindi sila marunong mag-English. Yun ang inisip ko, lamang ko sa kanila. Isipin nyo tatlong salita kaya mo dire-diretso, di ba? Pwede kang mag-Tagalog, mag-English, mag-Hapon. Di ba? Ginawa ko yung business. 1 year! First year ko, inimbita ko lahat ng kapamilya, kaibigan, katrabaho, kakilala, at ikaaway nga eh. Binentahan mo na rin eh. Good news oh. Walang sumati. Nakatawa kaya. Tignan ko kung may ma-invite kayo. Karamihan ang in-invite nyo, hindi yung dumating, di ba? Ganyan talaga. Nakakarma lang. Ganyan talaga. Kaya sabi nga ito. Sabi ko sa amo ko, ayoko na. Hindi bagay sa akin to. Hindi ko linya to. Kasi syempre, sanay ako sa mabibigat na trabaho. Sanay ako sa mga balian ng bakal. Pintura. Di ba? Semento. Pag bigla mo ako pagbebenta yung pagdedemo ng mga shampoo ng makeup na yan, hindi mo bagay sa akin. Totoo, di ba? Pero pinag-aralan ko ngayon. Sabi niya, tinanong ko siya, sabi ko sa kanya, titigil na ako. Sabi niya, tumigil ka. Hindi man lang natinag. Sabi sa akin, titigil ka, tumigil ka, wala ka naman recruit. Isang taon man na dyan, wala ka pa na. So it means, kumbaga na-challenge ako. Bakit siya nagawa niya? Ibig sabihin, merong mali sa akin. Merong mali sa sistema ko. Ngayon ganito, sabi ko, sige, total 1 year pa lang naman. Sundan ko pa, 1 year, eto. Pinag-aralan ko yung sistema ng trabaho ng kumpanya. Yung mga dapat gawin, yung mga rules, kung paano makipag-usap sa tao. Tama po ba? Then good news ho. First month ko, kumita agad ako ng 3 lapan. First month ko, kumita agad ako ng 3 lapan.